Hello po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Okay, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay, so ngayon mga minamahal kong kababayan, hindi pa tayo tapos sa lahat ng uri ng mga dam and relocated naman ito. So, babati muna ako sa inyo lahat mga minamahal ko kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Again, magandang gabi, magandang umaga, or magandang hapon kung nasaan man po kayong panig ng mundo dito sa Pilipinas. Lalo na po sa mga seafarers at sa mga overseas Filipino workers. Okay. So, ngayon po mga minamahal kong kababayan, ang akin pong ibabahaging topic sa inyo ay yung dam in the Philippines o hydroelectric power plants in the Philippines. Dalawa lang naman po ito na hindi po matapos-tapos at inabot na ng mga deadline itong mga ito. So itong Caliraya Dam and then yung Kaseknan Dam, mga minamahal kong kababayan. Yung mga dam po na yan ay dyan po nakakonekta ang inyong lahat ng mga hose o yung mga, kasi by reservoir yan dumalabas sa mga pumping station ho, nalabas ang mga tubig na ating ginagamit. So although 858 na mga guys, mga minamahal kong kababayan, so yung mga dam dito sa Pilipinas, mayroon tayong San Roque at meron tayong Wawang Dam. Ngayon may binuksan, may inaugurate na panibagong dam si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Pinangunahan ito ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanyang ito'y sinimulan niya, pinangunahan niya. Ito yung matatagal ng proyekto ng kanyang ama at ng administrasyong Duterte. Ipinagpatuloy niya rin po ang lahat ng mga naiwan at hindi natapos ng mga proyekto ng administrasyong Duterte. May mga karamihan sa mga proyekto talaga na hindi natatapos sa bagamat kulang ang 6 na taong administrasyon. So, ito po akin pong ibabahagi sa inyo, ang akin pong ibabahaging content sa inyong araw. So, dam in the Philippines, hydroelectric power plants in the Philippines. Okay, so ito po mga minamahal kong kababayan, akin pong ipapaliwanag sa inyo, explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Number 1, Caliraya Dam. Caliraya Dam is an embankment dam located in the town of Lumban, province of Laguna, in the Sierra Madre mountain range of the Philippines. The reservoir created by the dam, Lake Caliraya, initially supplied one of the oldest hydroelectric power plants in the Philippines and later became a popular recreational area for numerous water spots and fishing. The dam's construction was started in 1939 under the supervision of the architecture firm of San Pedro Siochi and Company, and a small hydroelectric power plant was operated in 1942. Lake Caliraya was later connected with another main lake, Lumut Lake, to provide more water through a 2 and 3 kilometers underground penstock. Later still the dam and lake were used as the upper reservoir for the Kalayaan Pump Storage hydroelectric power plant located west of Lake Caliraya with Laguna de Bay as the lower reservoir. Okay mga minamahal kong kababayan,
Ito ay was connected located west of Lake Caldera with Laguna de Bay as the lower reservoir. Okay, dito na tayo. Construction began 1939 by the Pedro Siochi and Company type of dam, embankment dam. Impounds Caldera River spillway type acute spillway. Total capacity Caldera Dam and Lumot Dam combined 30,000 cubic meters between maximum level and maximum level. Catchment area 92,000 square meters and 990,000 square feet. Location Laguna Province. Pangalawa, Kaseknan Dam. Kaseknan Irrigation and Hydroelectric Power Plant is a dam diverting water from the Kaseknan and Taan River to the Pantabangan Reservoir through a 26 kilometers long tunnel located near Pantabangan in Muñoz and Nueva Ecija province of the Philippines. The multi-purpose dam provides water for irrigation and hydroelectric power generation, while its reservoir affords flood control. It was considered one of the most expensive hydroelectric plants built in the country. Being next only to San Roque Dam, the Kaseknan Irrigation and Power Generation Project is also located in Rizal, Nueva Ecija. The 6.75 billion pesos project provides irrigation to the 26,920 hectares of new farms in the Science City of Muñoz, Talugtog, Gimba, Coyapo. And Napikuan, all of Nueva Ecija. It generates 150 megawatts of power for the Luzon grid that will supply cheap electricity to millions of people in the Luzon, including Metro Manila. Dito na ulit tayo. Construction began 1985, opening date 2002. Construction cost $600 million or 28.7 billion pesos at current price. Impounds Kaseknan Irrigation and Power Generation Project Rizal, Nueva Ecija. Total capacity 8 and 2,000 cubic meters. Okay. And 650 square meters. Location Rizal, Nueva Ecija, Philippines. Okay. Doon po sa may Kaseknan Dam, almost the electricity to millions of people in Luzon, including Metro Manila. Ang buong Metro Manila ay nakakonekto sa Kaseknan Dam. Sa may location it's Laguna ay hindi. Located in Rizal, Nueva Ecija, Philippines. Okay. Mga minamahal kong kababayan. Ang iba dyan na mga dam ay ipinatayo pa ng dating administrasyong Marcos Sr. ng ama ni PBBM. Yung iba dyan kasi mga minamahal kong kababayan is although pinatayo ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at ng iba pang mga Pangulo. Hindi yan magagawa sa isang trabaho. Kumbaga kasi mga minamahal kong kababayan, pag tayo'y gumagawa ng isang malaking proyekto, hindi lang isang tao ang gagalaw, hindi lang isa ang gagawa. Tulong-tulong ang buong sambayan ng Pilipino sa paggawa ng isang malaki at isang mahirap na proyekto, lalo na kung ito'y tulay. Kasi minsan ang tulay
ay connected on the water sea. Ngayon, ang nangyayari, pag tayo ay, kasi ang gumagawa niyan, lalo pag mga tubig, kasi sa tubig, pag gagawa ng tulay dun sa tubig talaga, bridges, ang mga gumagawa dyan, professionals. Lahat naman professional, yung nakagraduate lahat yan. So, ang ginagawa ng local government unit and then ng national government ay nagtutulong-tulong magmula dun sa local hanggang national government upang ma-handle yung bridge na tinatayo. Kasi ang bridge, mahirap yang itayo pagka isang tao lang ang gumagawa. Humahawak dyan, although all of company, yung mga kumpanya na humahawak dyan, mga professional na taong pinapadala dito upang magamit natin at matapos hindi naman kasi pag gumawa ng isang bridge matatapos agad yan ng 1-2 buwan. Minsan inaabot din ng taon yung paggawa ng bridges, lalo na kung ito'y dam. Kasi pag sa water ka gumawa ng isang tulay na mahaba, like yung San Juanico Bridge. Yung San Juanico Bridge, malaki ang pinondo dyan, malaki ang pera na pinaglaanan ng dating administrasyong Ferdinand Marcos Sr. Siguro may makikita naman ninyo yung ilalim talaga ng tubig. Hindi naman yung pwedeng ilagay lang na walang ginagawa talaga yun ng mga professional na mga bihasa pagdating sa tubig. Kasi hindi mo pwedeng gawin ng pang-alalay sa bridge na bara-bara. Kasi may possible na masira yun agad within a week or within 24 hours or within days. Yung iba nga binabagyo na sa sobrang tagal at sa sobrang tibay, nasisira na dahil inaabutan ng bagyo. Yun ang nangyayari sa kadalasan sa mga bridges at sa mga dam natin. Kung kayo nakikita ninyo minsan yung mga dam dun sa may gilid nasisira, may nagkakaroon ng crack yung mga dam. Ngayon mag-uumpisa yung maliit na crack sa maliit hanggang sa lumaki yung crack. Pag lumaki yung crack, yung tubig, yung force ng tubig, yung persa ng tubig, lahat yung babaksak. Kasi hindi kakayanin yun, crack na yung bato nag-crack na almost malaki na yung damages. Hindi na natin yun pakikinabangan. So gagawa na naman ng panibagong dam. Haharangan mo ngayon yung tubig sa papaanong paraan. Yun mga minamahal kong kababayan. Sana naman naintindihan ninyo mga minamahal kong kababayan. At bago po natin ipagpatuloy mga minamahal kong kababayan, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na ina-upload. Okay. Dam in the Philippines, hydroelectric power plants in the Philippines. Okay, mga minamahal kong kababayan. Ito po. Akin pong ipapaliwanag sa inyong lahat. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Dam in the Philippines o hydroelectric power plants in the Philippines. First, Carilaya Dam. Carilaya Dam is an embankment dam located in the town of Lumbon, province of Laguna, in the Sierra Madre mountain range of the Philippines. The reservoir created by the dam lake Carilaya initially supplied one of the oldest hydroelectric plants in the Philippines, and later became a popular recreational area for numerous water sports and fishing. The dam's construction was started in 1939.
under the supervision of the architecture firm of, Pedro Siochi and Company, in a small hydroelectric plant was operated in 1942. Lake Caliraya was later connected with another man-made lake, Lumot Lake, to provide more water through a 2 and 3 kilometers underground stock. Later still, the dam and lake were used as the upper reservoir for the Kalayaan Pump Storage Hydroelectric Power Plant, located west of Lake Caliraya with Laguna de Bay as the lower reservoir. Hindi ko na po babanggitin yung mga kasi nabanggit na natin yung kailan ito ginawa. Lastly, second, Kaseknan Dam. Kaseknan Irrigation and Hydroelectric Plant is a dam diverting water from the Kaseknan and Taan rivers to the Pantabangan Reservoir through a 26 kilometers long tunnel located near Pantabangan and Muñoz in Nueva Ecija province of the Philippines. The multi-purpose dam provides water for irrigation and hydroelectric power generation, while its reservoir affords flood control. It was considered one of the most expensive hydroelectric plants built in the country. Being next only to San Roque Dam, the Kaseknan Irrigation and Power Generation Project is also located in Rizal, Nueva Ecija. The 7.75 billion pesos project provides irrigation to the 26,920 hectares of a new farms in the Science of City of Muñoz, Talugtog, Gimba, Coyapo, and Nampikwan, all of Nueva Ecija. It generates 150 megawatts of power for the Luzon grid that will supply cheap electricity to millions of people in Luzon, including Metro Manila. At mga minamahal kong kababayan, kung yung mga bata ay nanonood, like yung mga kaedad ko, na sana kung kayo ay nagbabalak na maging isang professional engineer pagdating sa mga ganito, alam ninyo, very scientific pag pinag-aaralan natin ang isang bagay. Ako nga sa science, aminin ko sa science, di ako nagre-research kasi minsan, minsan hindi ko maintindihan ba, minsan sa vlog ginagamit ko yung talino ko. Yes. Pag ikaw ay gusto mo maging engineer na gagawa ng dam, professional ka, dapat utak ang ginagamit. Sabi ko nga kanina, pag ikaw ay bara-bara sa pagtatrabaho, walang mangyayari sa pinaghirapan mong proyekto. Sa bandang huli, ito ay masisira, at sa bandang huli, ikaw rin ay magsisisi. Ayun lamang pong mga minamahal kong kababayan, like and subscribe, at muli magandang gabi po mga minamahal kong kababayan, at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking mga tinatopics sa araw-araw, at kayo po ay walang sawa. Tayo po ay Pilipino, may isang diwa at may isa pong gawa. At sa isang bagong Pilipinas na inilulunsad ng ating pamahalaan ngayon, ay sama-sama po tayong babangon muli sa isang bagong Pilipinas. At muli po, magandang gabi at maraming salamat mga minamahal kong kababayan. At paalam.